po sa ating lahat at maging sa ating buhay na Diyos. Muli, sama-sama po nating papurihan at sambahin ang ating mahal na Panginoon sa araw na ito. O pinagpalang katiyakan, Jesus ay akin anong inang, tagapagmanang supling ng Diyos, sa salay nilinis ni Jesus. Ito ang aking kwento tawid ng pagpupuring hanggang langit, ang aking tanging manunubos, kwento tawid di matapos. Pagpapasakop ng lubusan, aking lubos na kagalakan, mga anghel ay naghahatid, pulong ng awa at pag-ibig. Ito ang aking kwento tawid ng pagpupuring hanggang langit, ang aking tanging manunubos, kwento tawid di matapos. Pagpapasakop ng lubusan, mayroong tiyak na kapayapaan, anong mangyari nakatingin sa butit pag-ibig niya sa'kin. Ito ang aking kwento dawit ng pagpupuring hanggang langit, ang aking tanging manunubos, kwento tawid di matapos. Awit 31, 1-5. Dalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Sa iyo, O Yahweh, ako'y lumalapit, upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Sagipin mo ako ay pakinggan. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Ako aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag, kupupin mo ako at iyong ingatan. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Manalangin po tayo. Yes, Lord, magandang umaga po muli sa inyo, Lord. Naririto pong muli kami upang purihin ka at sambahin ka, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na paggabay at pag-iingat po sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po sa mga biyaya. Maraming salamat po sa patuloy na proteksyon, Lord. At sa panahong ito, Lord, ay sa inyo lamang po kami kumukuha ng kalakasan, Lord. Sa inyo lamang po kami kumukuha ng pag-asa, Lord. At kami po ay patuloy na umaasa, Lord, na sana po ay makagawa na po ang mga eksperto ng vaccine po, Lord, para sa kumakalat na virus po sa buong mundo, Lord. At sa tulong po ninyo yun, Lord. At maraming salamat po, Lord, sa patuloy na protection, Lord. At maging sa aming mga nagawang kasalanan, Lord, ay kami po ay humihingi ng kapatawaran po, Lord.
sa isip man po ito, Lord, o sa salita, Lord. Sana po ay muli niyo po kaming mapatawad, Lord. At sa umagang ito, Lord, ay kayo lamang ang karapat-dapat na purihin at sambahin, Lord. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at atin pong awitan ang ating buhay na Diyos. Purihin natin siya sa pamamagitan ng mga awiting ito. Hallelujah! Sa umagang ito, hindi kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil muli ang isang umagang ito ay patuloy na tumagkaloob sa bawat isa po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa aming pag-aawitan sa umagang ito. Salamat po dahil patuloy ang kalupinan mo ay nararanasan namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa aming mga tinig, sa aming mga boses, na patuloy namin inaalay sa iyo, lalo higit ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Tanging sa iyo lamang po namin inaalay. Maraming salamat po sa aming mga palakpak, at salamat ulit sa umagang ito na patuloy, ikaw lamang po ang aming tataas
at sasambahin. Salamat, Panginoon. Tunay na pagpalain mo po ang bawat isa mo sa amin. Pagpalain mo po ang gawain ito, Panginoon. At pagpalain mo po ang bawat may mga tungkulin sa gawain ito. Salamat po, inaalay po namin ang aming mga awitin sa iyo lamang po, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapat at banal, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, kung may nakita kang kakulangan sa aming buhay, Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, sa umagang ito, basbasan mo ang mga makikinig na yung mga banal na salita. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan
sa lalaking gagamitin mo upang magpahayag ng iyong mga banal na salita. Samahan mo rin, Panginoon, ang aming Pangulong Duterte sa pangunguna niya sa bansang Pilipinas, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw mag-iingat at magpapala sa kanyang mga kabinete sa ikagaganda ng buhay ng tao dito sa Pilipinas, Panginoon. Panginoon, alam ko sa umagang ito, marami ang handang makinig na iyong mga banal na salita. Panginoon, salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatiran sa ibayong dagat, na sila, Panginoon, ay iyong sinasamahan, iniingatan, at ginagabayan ng iyong mapagpalang kamay. Gayun din, Panginoon, ang buhay ng aming house church sa welfare bill, Panginoon, patuloy mong gabayan ng iyong mapagpalang kamay ang aming mga kapatiran, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa new normal ng aming buhay, ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay liwanag sa bawat mamamayan na kami ay magpanibagong buhay sa aming tatahakin landas tungo sa kagaganda ng aming buhay, Panginoon. Ingatan mo ang lahat, ang tao sa mundo, Panginoon, na ang pandemyang ito ay mawawala na, Panginoon, sa pagitan ng iyong salita lang, Panginoon. Ang pandemyang ito ay iboboon mo na sa pinakamalalim na balon, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang mag-iingat at magpapala sa bawat isa sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid at mga magulang. Sa umagang ito, tayo muli dadako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksang pagtatalakayan ay napapanahon at kasalukuyang pinag-uusapan araw-araw sa iba't ibang panig ng mundo. Ang napakahalagang paksang ito ay merong mahalagang aralin na iniiwan sa atin, at kung ating pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan, may malaking mensahe po ang Diyos sa ating buhay kung bakit nangyayari ang mga bagay nito. Ang paksang ito ay pinamagatan kong lockdown. The term lockdown used by the world leaders nowadays to prevent the spread of coronavirus outbreak in their own country. Meron pong mahalagang mga katanungan. Ito po ay 4 na mahalagang katanungan na pagtutuunan ng ating paksa ngayon pong hapon, ngayong umaga. Ano ang ibig sabihin ng lockdown o ang kahulugan nito? Iyan po yung una. Pangalawa, ano ang mga sanhi ng kauna-unahang pagkakaroon ng lockdown sa panahon ni Noah o ni Noe? Pangatlo, bakit at paano isinagawa ng Diyos ang malawakang lockdown na ito? Pang-apat, ano naman ang mga aral ang itinuturo niya sa atin sa mga nangyayaring ito? Ang ating pong key verse ay matatagpuan sa Roma chapter 8 verse 28 na sinasabi sa wikang Ingles, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, dadako tayo sa unang katanungan. Ano po? Ano ang lockdown? O what is lockdown? Lockdown is a prison protocol that usually prevents people, information, or cargo from living in an area. The protocol can usually only be initiated by someone in a position or authority. So, yan po ang unang kahulugan ng lockdown. Term ito ng mga nasa bilangguan. Pangalawang katanungan, anong mga sanhi ng pagkakaroon ng malawakang lockdown? Ano po yung nasa Bible? Actually, maraming mga pangyayari yan. Pero pagtunan natin ng pansin ang kauna-unahang quote-unquote lockdown sa panahon ni Noe. Ano ang mga sanhi ng pagkakaroon ng malawakang lockdown? Sa Genesis chapter 6 verses 1 to 6, ilabot ko na lang po ang sinasabi.
Sabi po rito, dahil sa mabilis na paglaganap ng nakahawang sakit na higit pa sa COVID-19, ang kasamaan ng tao. Nakikita po natin, ang sabi nga po rito, makapal na ang mga tao sa daigdig sa panahon ni Noe. Marami silang anak na babae. At ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos at ito'y pumili sa kanila ng kani-kaniyang mga asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko pahintulot na mabuhay na matagal ang tao sapagkat sila'y makasalanan. Hindi nalalagpas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higante. Ito ang mga supling na anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting yaon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nang nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya makikita po natin, napakabigat dahil sa kasamaan ng tao. Ito po ang pandemic na sakit na lumaganap. Mga kasalanan na hanggang ngayon nakakahawa pa rin sa mga tao. Ayon kay Jesus Christ sa Matthew chapter 15 verse 18 to 20, ito po ang kanyang sinabi. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. At ito ang nagpaparumi sa tao o nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi o nakakahawa, nagpapahawa sa tao. Ngunit ang kumain ng di muna naguhugas ng kamay sa paraang na ayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sa makatuwid, mahal ng mga magulang at mga kapatid, nakikita natin na ang tunay na spiritual na sakit na nakakahawa, na masasabi ko po personally, ito ay naging pandemic sapagkat hanggang ngayon, wala pang vaccine para sa mga sakit nito. Ito po ang mga sakit ng tao na binanggit na ng ating Panginoon. Pero sa totoo lang, mayroong vaccine dyan. Isa lang ang vaccine po na gamot dyan. At walang iba kundi ang banal na dugo ng Panginoon Jesucristo na siyang tumigis sa krus para ang tao po, pagsampalataya niya sa ginawa ng Panginoon, siya'y malilinis. Ikaw ba, nalinis ka naman ang dugo ng Panginoon? Ikaw ba ay sumampalataya sa Panginoon at tumanggap sa Kanya? Kung gayon, katulad ko, katulad ng marami na nahawa sa pandemic na sakit nito, ikaw ay gagaling pagsampalataya mo sa Panginoon. So ito po ang mga sanhi ng pagkakaroon ng malawakang lockdown. Pangatlo, bakit niya isinagawa ang malawakang lockdown na ito? Bakit sinagawa ng Panginoon? Dahil nga po sa lahat halos ay nahawaan ng pandemic na sakit nito. Lahat kinailangan niyang gumawa ng pamamaraan. God will make a way. Lahat ay nahawaan ng sakit ito. Higit pa to sa COVID-19. Kaya nga, sabi nga po ng banal na kasulatan,
lahat ng tao puro kasamaan ang ginagawa. Si Noe lang ang natagpuang malinis. Paano niya isinagawa ang malawakang lockdown na ito? Una, wanted dedicated frontliners. Noah and his family. Kailangan po ng mga frontliners. Kasi pag walang frontliners, sino ang magsasagawa ng ipinagagawa ng Diyos? Si Noe lang ang matuwid, kaya't siya ang nanguna sa paggawa ng arko ayon sa utos ng Diyos. Makikita po natin sa Genesis chapter 6, verse 8 hanggang 18. Yung detalye po ng pagkakagawa ng arko. Pangalawa, doon sila sa arko papasok kasama ang mga iba't ibang uri ng hayop hanggang sa malipol sa baha ang lahat ng mga nilikha. Pagkatapos, maaari na silang makalabas. Siyempre, lahat naman temporary. Maging itong pandemic nito, alam ko matatapos din ito. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero ang lahat ay matatapos kasi may pasimula. Ang Diyos lang ang walang pasimula kaya wala siyang katapusan. So, pangapat, makikita natin doon, makikita natin paano sinagawa. O pangatlo, nang bumuhos na ang ulan at bumaha, isinara na ng Diyos ang pintuan upang ang mga nasa loob ay di na makalabas at ang mga nasa labas ay di na makapasok. Yan po ay mababasa natin sa Genesis chapter 7 verse 16. Ano po ang sabi ron? Ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. Isinara ni Yahweh. Although si Noe ang nagsara, pero ang Diyos ang nag-lockdown nun. Yung pintuan na yun. Kaya ang sabi ng Banal na Kasulatan, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. Ito po ang tunay na lockdown na Diyos mismo ang nagsagawa. Yung lockdown na nararanasan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, nagagawa pa rin ng taong mga pasaway ang makalabas, pasok. Meron pa nga dyan, hanggang ngayon nakikita ko pa, meron pang nagsusugal, meron pang naliligo sa mga ipinagbabawal na lugar, meron pang lumalabas ng walang face mask, at kung ano-ano pang mga activities, ano pa rin ang mga taong pasaway. Kaya, hindi pa rin makontrol ng gobyerno ang lockdown. Pero dito, sa pagkakataong ito, Diyos mismo ang nag-impose ng lockdown. Kaya walang kawala ang mga tao. Kahit sina Noe, ibigay man nilang buksan ang pinto para papasukin ang mga kaibigan, pero huli na ang lahat. Sapagkat Diyos mismo ang nag-lockdown, nagsara ng pintuan na yun. Pangapat, ano ang ilan sa mga aral na tinuturo niya po sa atin? Ito po ang importante. Kung paano si Noah ay iniligtas ng Diyos, simple lang po ang ginawa nila. Sila ay naniwala at ginawa ang lahat ng sinabi ng Diyos sa kanila. Ganun lang kasimple. Tayo man po sa ating kapaligiran ngayon. Simple lang po, pag sinabi ng gobyerno, stay inside, stay in the house. Huwag kayong lalabas sapagkat nasa labas ang virus. Maghintay kayo ng ayuda ng gobyerno, ang tutulungan kayo ng gobyerno. Yun po, yun ang mga gawa natin sa ngayon. Ang humingi mo maghintay ng suporta. Sa pagkakataon to, mahal na mga kaibigan, mga kapatid, meron pa akong itinabi rito na acronym ng lockdown na maaaring maging pamantayan po natin samantalang tayo po ay naka-ECQ ECQ, ano ba ECQ? Enhanced Community Quarantine. Ito po ay
magandang mensahe ito sa atin na maaaring siguro meron na rin kayo. Acronym ng lockdown. Ang letter L. Now, lockdown is a time to L. Listen to God's voice and reflect. Let go and let God. Yan. Listen to God's voice. Marinig po natin talaga ang boses ng Diyos, hindi sa literal na boses, na talagang literal, kung hindi sa pamamagitan ng payo ng iyong kapwa sa ikabubuti mo. Letter O, obey His words and His teachings. Ito po, maraming pasaway sa atin. Hindi tayo makasunod sa kanyang mga salita, sa kanyang may tinuturo. But kailangan natin sumunod. Katulad ginawa ni Noe, sumunod siya. Ganun lang kasimple. Kapag tayo sumunod, meron pong katumbas na blessing yan. Letter C, call on Jesus' name and become. Kailangan tumawag tayo sa Panginoon. Yung iba sa atin, tumatawag kung kani-kanino. Tumatawag kung kani-kanino mga santo, o sino-sino mga tinatawagan natin, na hindi naman nila narinig yung ating prayer. Si Hesus Kristo lang ang nag-iisang tagapamagitan na tawagan, na matatawagan natin. Sabi ng Panginoon sa Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa mundong ito na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan ng Hesus. Yun lang po, wala na iba tayong matatawagan. Pag tumawag pa tayo sa ibang pangalan, hindi na po yan diringgin. Letter D, letter K, know what is the purpose of all of this. Kailangan, pag tumawag tayo sa Kanya, tinitiyak ko, malalaman natin kung ano ang talagang dahilan. Bakit nangyayari sa atin ito? Meron pong mensaheng nangyayari dyan na ibinibigay ng Diyos sa panig po ng mga anak ng Diyos. Sabi nga po, all things works together for good to them that love the Lord. Isa kay bubuti po natin ito kung tayo po nananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Tinuturuan niya tayo. Na kaya nangyayari ito, maaaring tayo mismo mga anak ng Panginoon na nagiging pasaway. Kaya kinailangan niya tayong disiplinahin. Letter D, dwell in His presence. Do not panic. Natural po yan, marami nagpapanik sapagat ang iba nahawaan na. Meron mga lugar, kahit dito sa amin, meron sa kabilang kanto, may nahawaan. May nangyayaring gano'n. Pero kami dito, kalmado kami, nananalangin kami sa Panginoon na huwag kaming nahawaan. To God be the glory. Wala pong nahawaan sa amin. Letter O, offer a prayer for everyone's safety. Hindi lang po tayong dapat manalangin para sa sarili natin. Ipanalangin din po natin ang ibang mga taong nangangailangan ng panalangin. Ang mga naapektuhan ng COVID-19 ito, ang mga wala tayong magagawa, pero let God do the rest. Wala man tayo may tulong, maaaring meron, pero subalit, kailangan po natin manalangin sa Panginoon para sa kanila. Letter W, wait and be patient. Yun lang. Medyo matagal ang maghintay. Pero we have to wait. Kailangan po natin magtiyaga. Letter N, nurture our personal relationship with Him. How can we nurture ourselves? Through Bible reading, through reading His words, through meditation on His words. Yun lang po, mga magulang ating magagawa to nurture our spiritual growth. Kailangan po natin lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang acronym ng lockdown na pinasa sa akin. Listen to God's voice, obey His words, call on Jesus' name, know what is the purpose, dwell in His presence, offer a prayer, wait and be patient, nurture our personal relationship with God. Maraming salamat at nawa tayo sa panahon natin ngayon, nawa marami tayong natutunan mula sa Panginoon kung bakit may mga krisis na kinakaharap ang lahat ng tao sa ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita na naging pagpapala sa amin. O Diyos, basbasan niyo po nawa ang mga nakibahagi sa pag-aaral nito sa pangalan lahat ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. My heart is
At ngayon, dakilang Diyos, sa aming pasamantalang ipag-iwahiwalay, iyon nawang igawat sa aming lahat ang iyong mayamang bendisyon at pagkapala, minsan pa kaming maingatang makauwi sa aming mga tahanan. At ngayon, muli naman tanggapin natin ang pagpapala ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang patuloy at walang sawang panliligtas ng ating Panginoon Kristo. Tanglaw pagkikipisa ng Espiritong Banal, patuloy namang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon